Good morning! For today's video ay gagawa ulit tayo ng maha blanca. So nagpiga na ako ng nyog at ito na nilalagay na natin. Bali 4 na cups ang ilalagay natin. So hindi po yan purong gata, meron na siyang kasi piniga ko siya na fresh na nyog. So ilagay natin yung isang latang corn na whole corn. Then yun namang cream of corn. Isang lata din po yun. Lagay na rin natin yung evaporada. Isang lata din po yan. At saka isang lata din po ng condensed milk. Kahit ano pong brand ng condensed milk ay pwede mong gamitin. Itong gamit ko ay nabili ko lang yan sa Dali. Yan, haluin natin. Maglagay muna ako ng 1/2 cup ng white sugar. Pagkatapos mamaya ay dinagdagan ko po yan ng another 1/2 cup kasi matabang pa. So nagtira ko dito ng 1 cup ng piniga kong gata kasi magtutunaw tayo dyan ng 2 cups ng cornstarch. So sa cornstarch naman po, yung cornstarch na gamit ko ay wala po itong brand kasi nabili ko lang na 1 kilo. Pero dalawa lang naman yung nilagay natin. So i-mix natin yan hanggat sa matunaw lahat at wala nang buo-buo yung cornstarch. Although mamaya ay iaano ko pa po yan. Sasalain ko pa yan kasi para sigurado tayo na pinong-pino yung ating cornstarch. So itatabi lang muna natin yan. Mag-start na tayong magluto. Ito yung sinabi ko na nagdagdag pa ako ng 1/2 cup ng sugar. Wash na lang yon kasi naubos na yung white sugar. Ayan, mag-start na tayong magluto. So kapag ganito pa lang na di pa naman tayo naglalagay ng cornstarch, okay lang naman na medyo malakas yung apoy. Or yung temperature kasi naka-induction tayo lagi. Kaya wala tayong apoy. So okay lang naman na medyo malakas yung apoy. Kaya lang ginaganyan-ganyan ko siya, inahalo-halo ko siya kasi baka magbuo-buo yung gata. Kasi yung gata yan na piniga lang, hindi yung purong gata na ginagamit kong Coco Mama. Kaya kailangan halu-haluin natin. So, bali po, mga 15 minutes ko yan na ginanyan na linuto para po lutong-luto yung gata. Then, after 15 minutes, maglalagay tayo ng cornstarch. Sabi ko nga kanina, nasasalain ko pa rin yung cornstarch na ilalagay ko. Ayan, sinala ko para sigurado. Then, wala na pong tigil yan sa halo hanggat maluto. So, kapag nalagay na po yung cornstarch, ilalagay na natin siya sa pinakamahinang temperature ang ating induction cooker. Kung nasa kalan ka naman nagluluto, kailangan nasa pinakamahina na rin na apoy ng kalan. Ayan, wala pong tigil sa kakahalo. So, bali, niluto ko ulit po yan ng 12 minutes. Hanggat sa na siya. Yung madali na siyang mabuo. Ayan o. Mahaba-haba po talagang haluan yan. Hanggat yung sa tingin mo na luto na yung cornstarch, hindi na siya maglalasang cornstarch. At saka po talagang na siya malapot. Yung medyo mahirap na siyang haluin. Ayan, pagka ganito na po ay pwede na po yan. Pwede na nating i-off ang ating induction. At isasalin na natin dito sa kung saan natin siya ilalagay sa pagdala ko doon sa pupuntahan kong event. So, bali pledge ko po ito sa pupuntahan kong event kaya bigla tayong napaluto ulit ng maha blanca. So, dahil sa ang nabili kong cheese ay quick melt, kailangan ko muna itong palamigin bago natin ilalagay yung cheese.
So, pantayin lang natin ng, ng spatula. Pantayin lang natin ng konti para naman pantay yung kanyang ibabaw. So, ito yung ginagamit kong pampantay kasi maganda siya. Mabilis siyang makapantay. Ngayon naman, dahil medyo hindi na mainit yung ating maha blanca, ay maglalagay na tayo ng cheese. Pwede nga palang ang toppings mo dito ay latte, pero ako po ay cheese. So, ang nabili ko kasing cheese ay quick melt. Di napansin na quick melt pala, kaya inantay ko muna talaga na na hindi na siya mainit, saka ako naglagay nitong cheese. So, nasa iyo na kung marami kang cheese na ilalagay o wag mong dadamihan. So, ako ganyan, medyo marami talaga siyang cheese para dagdag sarap, saka pambalansi po yan dahil ang maha ay matamis. So, yun, tapos na po tayo. Ito lang mo po muna for today's video. Thank you so much for watching. Ito na po yung ating finished product.